Wala na dito sa labas. Muli, magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ako na naman yung nataasan na nagsasalita sa inyong harapan at nawa yung ating pag-aaralan ngayon yung salita ng Diyos ay magkaroon ng mabigat sa ating espiritu. Kanina sa ating pananambahan, ang sarap umabot sa Diyos. Dahil bakit? Kilala natin ang Diyos. Kung ano yung ginawa niya sa buhay, kung paano tayo binago, kung paano tayo nagkaroon ng sustainable ng buhay dahil sa Kanya. Kaya sa ating pagkakilala sa Kanya, mamumutawi sa ating labi, lumalabas sa ating labi, nagaling sa ating puso, na alamin sa papuri, pagsamba, nakarapat-dapat lamang sa Kanya. Amen? Kaya sa ating pagkakilala sa ating Panginoon, naroon lagi na sa lahat ng ating mga ginagawa, sinasamba natin ang Diyos. Hindi lamang sinasamba natin dito, paglinggo. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, sa lahat ng ating ginagawa, yung ating ginagawa, sinasamba natin ang Diyos. Sana maintindihan natin yun para yung ating mga pagsamba ay katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Dahil may mga pagsamba na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ano pa bang marami? Anong klase na hindi katanggap-tanggap sa Diyos? Ang pagsamba na yun. So, tinatanong natin. Sabi nga ng iba, kahit naman sa lugar, pwede tayo magsamba sa Diyos. Kung kayo pupunta sa church, kahit nandito na ako sa atin, sumasamba ko sa Diyos. Diba? Pero, ang lahat pwedeng sumamba. Pero, hindi lahat tinatanggap ng Diyos. Bigyan mo ako ng example kung bakit. Kung dito lang ako sa bahay, hindi tinatanggap ng Diyos yan. Kaya nandun mo sa tulog, tatanin mo kung ano nga ginagawa, nagtatrabaho ko. Bakit hindi tinatanggap? Naalala niyo yung si Abel at saka si Cain. Yung alay ni Abel, kalugod-lugod, katanggap-tanggap. Pero yung kay Cain, hindi katanggap-tanggap. Bakit? Tinatanong natin. Dahil ang pagsamba ay may pagsunod. Amen? Hindi tayo makapagsamba kung wala tayong pagsunod. Ano ba ang prueba na hindi katanggap-tanggap ang mga pagsamba? Sa panahon ni Hari Saul, bago sila makipaglaban sa mga Palestino, sumasamba sila sa Diyos. At ngayon, nakita ni Hari Saul na palapit na yung mga Palestino, yung mga kalaban, hinahanap niya ngayon si Propeta Samuel. Dahil sa kanilang pagsasamba,
si Propeta Samuel ang inaatasan ng Diyos. So, nang makita ni Saul na malapit yung kalaban, nasaan na si Samuel? 7 araw lang ang usapan namin, dapat nandito na siya. Bakit hindi siya? Wala pa rin siya. Anong ginawa ni Saul? Tara, sasamba na tayo sa Diyos. Ang tanong, tinanggap ba ng Diyos? Tinanggap ba? Hindi. Dahil hindi siya ang inatasan ng Panginoon. Kaya ang pagsamba ay mayroong pagsunod doon. Kung hindi tayo sumusunod at sinasabi natin sa ating sarili, ako'y sumasamba sa Diyos, pero yung ating buhay ay iba yung mga ginagawa. Lumalabas na tayo magsasamba sa ating lapit na ba at hindi bukal sa ating puso. Mga kapatid. Dahil ang sumasamba ay hindi hiwalay doon sa pagsamba. Ang nag-aalay ay hindi hiwalay doon sa alay. Tandaan natin yan. Kaya kung sasamba tayo, sinasabi natin, sasamba tayo, and then, yung ating masarili, pagdating ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado, iba yung ginagawa. Anong ibig sabihin? Ba't iba yung ginagawa? Sinabi ko, di ba? Sinabi ko kanina, lahat ng ating ginagawa, inaalay natin ito sa Diyos na pagsamba. Ibig sabihin, sa lahat nating ginagawa, inuuna natin ang Diyos. Amen? Sumusunod tayo sa Diyos. Dahil sa panahon na nandito tayo, nagkakaisa na. Habang tayo sumasamba sa Diyos, individual tayo. Nagpapusap. Bagamat nandito tayo na. So, may panuntunan ang Diyos sa atin kung paano tayo sumamba. May panuntunan ang Diyos na sa ating pagsamba at pagsunod sa Kanya ay kailangan ng may spiritualidad. Ang hirap kasi. Yun yung ating pag-uusapan, mga kapatid. Yung ating pag-uuralan. So, ulitin ko, ang ating mga pagsamba ay may pamantayan ng Diyos. Ano yun? Yung spiritualidad. Amen? At pagsamba. Kaya ni-iniksi ako na lang yung spiritual. So, basahin natin. Matthew 15, 1 to 9. Minsan, lumapit kay Jesus ang ilang parisyo at mga eskribang galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, bakit nilalabag ng alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang inuutos. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang turo? Inuutos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina at magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay hain sa Diyos. Hindi na niya kailangan igalang ang kanyang ama. Dahil sa inyong minanang turo, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Mga mapagpaimbabaw. Tama ang hula ng Isaias tungkol sa inyo. Paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubugal. Pagpupuring pagsamba, ginagawa nila walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturo. Utos ng iba. So, magtanong siguro tayo, sa panahon siguro ng Old Testament, hindi pa rin sila gaano samba, hindi pa sila karunong sumamba.
Pero sa New Testament, talagang marunong na sila. Ganun kaya, ano yung ating binabasa ngayon? Titingnan natin to, yung background ito, para malalaman natin yung konteksto ng ating mga binabasa. Sa panahon ng Panginoon Hesus, habang sinamayok, nangangaral, naging bantog na siya sa kanyang ginagawa. So ngayon, yung mga Parisyo at Skriba, ang kanilang mission, itatrap ang Panginoon Hesus. Hanapan siya na mali o butas. Pero wala silang makita. Wala silang makita eh. Pero, may nakita sila. Hindi sa Panginoong Hesus, sa mga alagad. Anong sabi dito? Bakit nilalabak ang mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga kumakain sila ng hindi muna ng humuhugas na kamay ayon sa paraan ng utos. Nakitaan nila. Tayo, pag kumakain, naghuhugas pa tayo ng kamay. Naghuhugas pa tayo? Hugas tayo. Part ng hygiene na natin, diba? Sa panahon ngayon ng pandemic, hindi ako makakit sa bahay. Pag hindi ako naliligo doon sa labas. Hindi ka makapasok. Talagang pinapaligo. Ligo muna ako pagdating naman sa trabaho. Grabe paligo pa. Yung alcohol. Ini-spray sa amin. Ganun. May kadahilanan. So, dito, mali ba yung ginagawa ng mga Hudyo na maghuhugas sila sa kamay nila bago kumain? Mas palagay niya? Hindi. Pero, ginagawa nila ritual. Yun na yung sinusunod. Alam niyo kung paano sila maghugas? Sa atin maghugas, hindi talaga. Di ba? Alam kung may dumi yung kuko, tinatanggal. Ganon. Sa kanila maghugas, ganon. Buhos ng tabo, tapos kabila naman, tabo. Habang ginagawa nila ito, ay umuusap sila ng dasal. Sa kanilang isip, habang kasama namin ang Diyos sa pagkain, kailangan namin mananasal. Yun sa isip nila. Kaya naging ritual. Inutos ba ito ng Diyos? Kay Moses. Sinabi ba ito, Moses, kailangan mo ng Israel maghugas na may bagong kumain. Hindi, di ba? Wala. Pero sinusunod nila. So ito yung tinanong, ito yung nakita nila sa mga alagad. Nakitaan nila ng butas. Mali. Kanilang ginagawa. Pero bakit? Anong sagot ng Panginoong Hesus? Sinagot ng Panginoong Hesus sila. Patanong din. Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang turo? Anong mahalaga? Utos ng tao o utos ng Diyos? Utos ng Diyos. Ito yung pinamulat ng Panginoong Hesus kanila. Bakit nila nilalabag ang utos ng Diyos? Nang dahil lang sa utos ng tao. Pinagmamalik na ninyo yung tao. Nakukuha natin mga kapatid. So naroon yung pinakita ng Panginoon sa kanila kung ano yung dapat nating sinusunod. Ano ba talaga ang kanilang hindi nasusunod? Sabi dito, inuutos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama, ina, at ang magsalita ng masama ay sa ama, ina ay dapat mamatay. Yan yung pinakamahalagang utos ng Diyos. Sa atin kasi, ang pagkakalam natin
natin sa pagana, sinasabihan lang natin yung anak natin, "Anak, kumain ka na ba?" At sagot ng anak, "Opo." Hindi umuwi. Ha? "Anak, may gagawin ka, pagawain ito, may pagawa si mama." "Ay, mamaya na." "Uy, hindi ganoon." "Opo." Mayroon din sila, inuusap nila yun. Kapag nakaugalian din nila kung ano yung kaugalian natin dito, maganda yung kaugalian ng mga Pilipino eh. Umaamin, pag nasa salubong mo, magandang gabi po, diba? Yung parang makikita mo yung langgam, nakada sa lubong nila, talagang sa lubong sila. Hindi yung didiritso. Tingnan nyo yung langgam. Kahit sa dami nila, biso-biso talaga sila. Oh. Mayroon din sila. Pero ano ang pinahawagin ng Diyos dito na ibig talaga igalang? Yung utos na igalang ng mga magulang natin. Yung mabigyan natin sila ng sustainable na kabuhayan. Yung mabigyan natin sila ng pagmamahal ng ating mga magulang. Yung sa pamamagitan ng part ng ating respeto, yung kailangan natin alalayan sila. Lalo na kung dalawa na lang sila, o di kaya isa na lang. Mahalaga yun sa ating sideways tayo. Sa ating tabi. Na tayo, bilang mga Kristiyano, paano ba natin ginagalang ang ating mga magulang? Paano natin sila ginagalang? Yung utosan tayo, na ikot lang. Yung isang utos lang, susunod tayo. Yung tinatawag, yung tinatawag tayo, isang tawag lang, susunod na tayo. Yung nakikita natin ang ating mga magulang, naghihirap, tinutulungan ba natin sila? Sinasabihan ba natin na, "Nay, tay, ako na, tayo ka na lang." Nagagawa ba natin to? Halimbawa kung yung ating mga magulang ay matatanda na, sila na lang. Nakikita ba natin mga anak na kailangan natin si nanay tulungan? Huwag na natin patrabahuin. Ibig sabihin, susuportahan natin sila ng kabuhay nila. Kung ang step 1 natin ay yung pag-utos ng magulang natin ay sumasagot tayo ng po, opo, walang wait, walang ano pa. Yung pangalawang paggalang natin yung sumusuporta tayo sa ating mga magulang. Ay, wala pa nga ako dyan sa step 1 eh. Ha? So dito, sideways lang yun sa ating pinag-aaralan. So dito mga kapatid, ito yung nakikita ng Panginoon Hesus kanila. Dahil ang sinasabi ng mga parisyo dito at mga eskriba, "Nay, hindi na kita tulungan. Hindi na kita tulungan financially. Dahil yung pera na dapat itulong ko sa iyo, nandito na sa box, sa offering box." Tama ba yun? Hindi. Hindi. Utos nga ng Diyos eh. Bigyan natin ng pagpahalaga ng ating mga magulang. Pero sinasabi nila, ay hindi na kita tutulungan. At ibibigay ko na lang yung sa ano. So, umiiwas dahil nagkakaroon sila ng excuse. So, yung kanilang pagsamba, pag-aalay na mga parisyo na ito, ay tama. Pero, dawis sa kanilang mga ginagawa, ay naging ritual na lamang at hindi katanggap-tanggap
sa Diyos. Dahil sumasamba sila, ay wala silang pagsunod sa Diyos. Ang hindi nila sinusunod, yung paggalang. Sabi dito, ngunit hindi na niya kailangang igalang ang kanyang ama. Dahil sa inyong minanang turo, di wawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Diba? Anong sinabi ng Panginoon? Kung ikaw yung sabihan, mga ipokrito kayo. Mapag-imbabaw kayo. Siguro, kung nandito ang Panginoong Isus ngayon, mga ipokrito kayo. Sabihin mo naman, ay, marami kami, babi siya lang yun. Siya lang yun, siya. Ako hindi. Nakuha natin. Tandaan natin mga kapatid, sinasabi ko nga kanina, ang pagsamba, maliban na nandito tayo lahat, individual pa rin tayo na kinuusap natin ng Diyos. So, ibig sabihin, pag sinabi ng Diyos na mapag-imbabaw ka o kayo, tayo yun. Walang excuse doon. Bakit sinasabihan sila mapag-imbabaw? Dahil nga hindi nila sinunod. Sumasamba sila, pero wala silang pagsunod. Sumahalaga yan sa atin. Kaya sinasabi ko kanina, yung sumasamba ay hindi hiwalay doon sa pagsamba. Yung pag-aalay ay hindi hiwalay doon sa alay. So, kailangan aware tayo doon. Dahil kung sinasabi natin sumasamba tayo, pero yung ating pamumuhay ay may ibang mga ginagawa. Matatawag tayo dito na mapag-imbabaw kayo. Amen? Tuloy tayo. Mga pwede. Ano ba yun? Yung kumbaga ang tawag na ito, pinaka-hip natin binabasa. So, paano ba natin masasambang tunay ang Panginoon? Ito yung tanong. Paano ba? So, kung narinig na natin kung nabasa na natin, kung naintindihan na natin, binigay ko yung background sa ating binasa ng salita ng Diyos, maintindihan na ninyo kung paano natin gagawin. Una, sa pamamagitan ng pag-alay ng ating mga buhay sa Kanya. Amen? Yung buong buhay natin, yung gusto ng Diyos na buong buhay, ialay natin, buong bibig natin yan eh. Yung inawit na natin kanina, di ba? Kinanta natin kanina, di ba? Ialay ang aking buhay. Yun yung una eh. So yun yung gusto ng Diyos sa atin. O paano nga ba? So yung binasa natin kanina sa Matthew 15:9, paggalang na handog sa akin ang bayan ko, ipaibabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukay. So mayroon bang buong buhay dyan na nakikita ang Panginoon na pag-alay para sa Kanya? Wala. Dahil ang papurit pagsamba na ginagawa nila ay walang kabuluhan. Naroon yung pag-alay nila, pagpupuri nila, pero ito'y dito lang sa labi. Walang nakikita ang Diyos sa kanilang mga puso. So paano nga ba? Ano ang dapat natin ialay sa Diyos? So ito yung ating mga sarili. Amen? Anong sabi dito sa Roma 12:1 ito? Kabisado natin ito. Sa ating mga prayer meeting, ito yung ating ginagawa lagi. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habang ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang
kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So titignan natin ang background nito mga kapatid, itong Roma. Alam natin na ang mga Hudyo ay babad din sa kautusan. Na makilala niya ang Panginoon, sinama pa rin nila yung kautusan. Nariyan pa rin, hindi nawawala sa kanila. Itong Roma, pinaghalo ito ng Hudyo at hindi. So alam natin, yung hindi ay maraming Diyos. Na magtumanggap sila sa Panginoong Isos, kasama pa rin ay nagsaya marami na tayong Diyos. Naroon pa rin sa kanya yun. So, pinaghalo nila. Kung titingnan natin yung Roma 1 hanggang 11, naroon lagi parati ang paalaala ni Apostol Pablo sa kanila kung ano yung ginawa ng Panginoong Isos. Kung ano yung kahabagan niya, bakit narito siya sa mundo ito. Narito siya para iligtas ang bawat isa sa atin. Kilalanin siyang Diyos at siya ang tumupad, accomplish ng kautusan. Yan yung simula sa chapter 1 hanggang 11, ito yung parating pinapaalala. Dito sa 12, ito yung niya, sinabi na, at talagang diin na may pakiusap. Dahil wala pa rin, hindi ginagawa. Kristiyano sila, alam na nila yung salita ng Diyos, pero may sideways pa rin silang ginagawa. Pero dito, inihayag, dinidiin na may pakiusap si Pablo. Anong sabi dito? Sabi rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habang ng Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kaluluwa sa Diyos. Bakit? Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang hirap naman kasi talaga na maialay mo ang buhay ko sa Diyos. Ialay ko yung buhay ko, tapos banal pa, tapos anong tawag ka naman yan? Kalugod-lugod pa. Ang hirap na ialay mo. Paano nga natin ialay ang ating mga sarili sa Diyos na bilang handog na buhay, banal na buhay? Kung mayroon tayo mga kasalanan, sikreto ang ginagawa. Paano ba natin maihandog sa Diyos ang ating mga buhay kung tayo puno sa pag-alala, kabisihan, problema na ating mga buhay? Paano kaya natin ihandog, ialay, banal, kalugod-lugod kung tayo'y priority natin yung ating mga barkada, priority natin yung ating mga trabaho, priority natin kung ano ba man yung gusto natin sa buhay? Paano natin maihandog? Kaya nandun parang yung tanong na, kaya ko bang ihandog? Kaya ko bang ialay ang aking sarili sa Diyos? Binibigyan na tayo. Sabi ko nga, yung nakaraan, ang salita ng Diyos ay praktikal, tinuturuan tayo. Binibigyan tayo, sabi dito, huwag kayong makiayon sa takbuhan ng mundo ito. Yun yung pinahiwati ko, binigay sa atin na huwag tayong makiayon sa mundo ito. Kapag makiayon tayo, questionable nga talaga na ihandog natin ang ating buong buhay, banal, kalugod sa Diyos. Nakiayon tayo paano naman? Gagawa ko ng mabuti. At gusto kong kalugod, hindi ko pa rin magawa.
dito, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo nagbabago ng ating isip. Paano baguhin ang ating isip? Ilunod natin ang ating mga sarili sa makadiyos na gawain. Punuin natin ang ating mga diwa ng salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Kapag hindi natin ito nagagawa, ibig lang sabihin, nakiayon tayo sa mundo. At hindi natin magagawa yung ihandog yung ating mga sarili, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Habang inaaral ko ito, tinitira ko. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Salamat na yung mga salita ko hindi nawalan ng kabuluhan. Besides sa katigasan ng ulo, naroon yung binigay ni Lord sa akin. Ito na yung pagkakabasa. Sabi ko nga, tumatanda na ako. Tapos yung pagkatanda ko, wala akong pinagkakatandaan. Mahirap. Sunawa sa ating bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, alalahanin natin na yung mga bagay na kini-question natin sa ating mga sarili, hindi natin magagawa. Balikan natin ito. Lord, gusto kong magsamba. Gusto kong sumali sa mga gawain, pero hindi ko magawa. Umangayon ka sa mundo ito. Ganun lang kasi ito. Pag hindi mo nagawa, umangayon ka. Gusto mong gumawa ng mabuti, hindi ka babalik sa salita ng Diyos at hindi mo nilunod yung sarili mo sa makadiyos na buhay. Ganun lang sa ito. Ito yung pinaka-practical na inigay ng Diyos sa ating mga kapatid. Nakuha natin mga kapatid. Amin ba tayo dito? Yan. Kasama niyo kanina, pinag-isa ko na yan, ang ating mga nabagong pag-iisip. Dahil kung minsan, tinatanong natin, paano nga mababago yung ating pag-iisip na, yung ating mga pag-iisip na, sa panahon na tayo nag-iisa, nagre-rebuild dito, yung ating mga kaisipan, paano nga? So, ibabalik ulit din ulit. Baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawaan. Hayaan yung baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Dahil sa panahon na iba tayong Kristiyano, mga kapit, ganun yung pag-iisip natin. Kaya yung mga bagong tumanggap sa Panginoon, bagaman sila'y tinanggap na nila ang Panginoong Isus sa kanilang buhay, pero madaling silang masilog, madaling silang masaktan, madaling silang kunting kibot, maramdaman nila kagad na parang parang, di ba? Doon nasasaktan dahil mga bata pa sila doon sa pananampalataya. Kaya ito yung yung kaisipan nila hindi pa nababago. Bagamat niligtas na sila, tinanggap na nila ang Panginoon, pero yung kaisipan nila hindi pa nababago. Paano mabago ang kaisipan natin? Sinabi ko kanina, punuin natin ang ating mga sarili sa makadiyos na gawain. Magbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos. May mga verse ba tayo talaga? May mga verse ba tayong minimemorya? O hindi lang minimemorya? Araw-araw ba tayo nagbabasa talaga ng salita ng Diyos? Baka hindi. Kapag hindi ito, pinaalala na natin sa atin ng salita ng Diyos. Kapag hindi tayo, kahit man
lang sa isang araw, nakabasa tayo ng isang verse. Ano na yun ha? Parang bargaining na yun. Pero kung hindi natin nagagawa yun, nakiayon na tayo sa mundo ito. Okay pa ba tayo? Ito kapatid ay itatanong ko sa inyo. Hindi tayo makausad doon sa pangalawang punto, pangatlong punto, hanggang apat na punto ito. Kapag hindi natin mapag-desisyonan sa oras na ito. Handa ba tayong ialay ang ating mga sarili sa Diyos? Sana kami, ibig sabihin, patuloy tayo. Dahil kapag hindi tayo sang-ayon, na ialay natin ang ating mga sarili, hindi na tayo magtuturo sa mga laban dahil magiging walang kabukan ang ating pag-aaralan, mga kapatid. Wala. Kung hindi kayo sang-ayon, ialay ang inyong mga sarili sa Diyos. Pwede na kayo mag-cellphone, pwede na kayo maturo sa mga buhay. Pero huwag naman. Amen? Patuloy tayo.